So, hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, may pag-aamin po, mga minamahal, itong si Vice President Sara Duterte. So, nagsalita pala itong si VP after nga po nung naganap na pre-trial chamber hearing ni former President Duterte doon nga po sa ICC. So, ngayon, inamin ni VP Sara Duterte na nasa magandang kalagayan naman daw po itong si former President Duterte. So sa mga DDS dyan, uulitin ko na sobrang fanatiko, si Sara Duterte na mismo nagsabi, huwag na kayong mag-alala, nasa mabuting kalagayan naman daw po itong si former President Duterte. So para sa akin, yung ginawa niyang, I am Rodrigo Duterte, yung salita niyang parang kambing, I think it is just part of the drama. Di ba kasi doon sila mahilig sa pagdadrama para makuha yung loob ninyo, makuha yung atensyon ninyo, makuha ang simpatsya ninyo. Di ba ano yung sabi ni Digong noon? Kaya sisipain niya daw ang ICC pag makita niya. Pero nung nandoon sa ICC, I am Rodrigo Roa. Diba, nakukuha niya yung punto. Diba? At isa pa, itong si Kadigungan, malakas lang talagang magsalita. Pero napakakulang sa gawa. Kagaya ng ginawa niya mga minamahal nung nangako siya na pupunta siya sa West Philippine Sea sakay ng jet ski. Kaso ano yung nangyari mga minamahal? Ngayon napapunta siya doon sa ICC sakay ng jet plane. Diba? Alright, ito pala yung sinabi ni VP Sara Duterte mga minamahal. Pakinggan natin. I visited former President Duterte. He is in the hospital wing of the detention center, and he is in good spirits. He is well taken care of. Narinig ninyo, ikat lang muna natin mga minamahal si Vice President Sara Duterte na mismo ang umamin na inaalagaan naman daw po ng mabuti ng International Criminal Court itong si former President Duterte. So ano yung kinukuda, ano yung sinasabi ninyo na parang siya ay kinakawawa? Si Sara Duterte na mismo ang umamin na si Kadigungan ay inaalagaan doon ng mabuti. Diba? Ulitin natin mga minamahal tong sinabi ni Sara. He is in good spirits. He is well taken care of. Nag-comment lang siya na he really misses Filipino food. Yun lang. But nag-request si Duterte mga minamahal na namimiss niya daw yung Filipino food. So ano yung ginawa ng ICC? Ginrant yung hiling ni Digong, binigyan na siya ng rice. Diba sabi ko nga sa inyo, napaka-fair at VIP treatment talaga yung ginagawa dito kay former President Duterte. Diba nga, supposedly, dapat sana hindi ginaganyan, hindi binibaby Kasi yung kaso niyan, crimes against humanity. Hindi lang yan simpleng murder or simpleng homicide. Yung kaso niyan is crimes against humanity. Diba? Very recently sa meal nila, meron ng rice. So that was a good development. And then we discussed about his legal team. And we discussed about the family. And we discussed about the country. I did not know he was appearing before a live stream. But I think it was the decision of the doctor. So, inside the facility, all the decisions are made by the doctor. When we talked, he, as a request, he asked me to go home. So, he repeatedly said, do not leave the country. Do not leave the Philippines. And so I told him na I know, I understand that. And I do not want to be here as well. Unfortunately, I am the only one who has a Schengen visa. And I am the only...
Siya lang daw po yung may visa, mga minamahal. Pero ba't nandyan si Roque? Ito na naman tayo, pinagloloko naman tayo ni Sara Duterte. Oh. Nandyan si Roque, nandyan si Padilla. Ang kailangan dyan, lawyer. Tingnan nyo, nahuhuli ang isda sa bunganga. Sabi ang kailangan daw dyan, lawyer. Bakit si Robin Padilla, international lawyer ba yan? Uy, naks, mga minamahal Robin Padilla, international lawyer. Pakinggan nyo tong sinabi ni Sara Duterte na ang kailangan daw doon ay mga lawyer. One is a lawyer. So, visa. And I am the only one who is a lawyer. So, I told him that when we are able to meet with the legal team, that I will immediately return home. And yes, do my work. You talk to lawyers, they call it extraordinary rendition, but for a family member like me, that's kidnapping. That's forcibly taking my father to another country. And ganyan din yung naging rason ni Mijel Dea, mga minamahal, na sinabi doon sa ICC. Oo. Habang ginaganap ang hearing, nakinidnap daw itong si former President Duterte. Ang kidnapping, mga minamahal, yung hindi na nakikita sa mainstream. 'Di ba? Kaso ang nangyari, nakita naman si Digong, binasahan ng rights. So ano yung kidnapping doon? May warrant of arrest din ang International Criminal Court. So ano yung kidnapping na ginawa kay former President Duterte? Binasahan siya ng kanyang rights, Miranda rights. Kaya nga nung nagsalita itong si Mijel Dea, mga minamahal, doon sa loob ng hearing sa pre-trial chamber, hindi pa naman to, na-denied nga yung motion nila, di ba? Hindi pa naman to yung totoong hearing, hindi pa naman to yung totoong substantive hearing. Ang hearing na ito, it's all about pagpapakilala kay former President Duterte, di ba? Pagpapakilala sa kanyang krimeng nagawa, di umano, yung rights niya na kailangang ma-exercise sa International Criminal Court, at yung schedule for pleading guilty, which it takes 6 months, if I am not mistaken, kasi nagbigay ng petsa, September 2025. I don't know what the real exact, September 25, 2025, mga minamahal, yung next hearing ni former President Duterte. Para sa akin overall, binigyan itong si Duterte ng fair treatment. Not unlike dito, kapag nagsasagawa ng hearing sa bansang Pilipinas, ang daming stop ka muna, pagsalitain mo si ganyan, motion to cite and contempt. Diba ganito? Ang baboy ng hearing sa Pilipinas. But nung napanood ko yung hearing sa ICC, sobrang fairness ang ibinigay kay former President Duterte, to the point na nung nag-ask si Digong na kung pwede wag akong pumunta dyan sa ICC na yan, kasi pagod daw siya sa biyahe, pinagbigyan siya na umattend via Zoom. 'Di ba? At saka si Sara Duterte na mismo yung nag-reveal na maayos namang tinatrato ng doktor, ng facilities, ng ICC, itong si former President Duterte, na supposedly, kung ako nga yung tatanungin, hindi naman kasi yan simpleng murder or homicide yung trabaho niya. Ang trabaho ni, hindi lang naman po simpleng homicide or murder ang ginawang trabaho ni former President Duterte. Ito ay patungkol sa crimes against humanity. Yung ginawang trabaho ni Digong. Mga minamahal, nagigets ba ninyo yun? 'Di ba? Pagpatay sa napakaraming Pilipino. Alright, continue tayo. Legally arresting him. So, that's clearly kidnapping. First off, I'd like to thank all our countrymen for your prayers and your profound support to the former president. Isa pa yan i-call out natin yung mga nagpe-pray kay former President Duterte. You know what, mga minamahal? How ironic na pinagdadasal nyo si Digong, na si Digong mismo ang nagsabi na stupido daw po ang poong may kapal. Sinabi niya yon, who's the stupid God? 'Di ba? Minamock niya ang poong may kapal, and it's ironic na kadami mga Pilipino, especially mga Kristiyano, 'di ba? Mga minamahal, ang pinagdarasal ang isang mamamatay tao. Alam nyo, nakakatawa din tong ginawa ni Harry Roque. Nag-aala abogado siya. Nag-aala international lawyer itong si former spokesperson Harry Roque. Na in fact, mga minamahal, human rights lawyer yan. Di ba how ironic na ang isang human rights lawyer ay pinapagtanggol, dinedepensahan ng isang human rights violator. Oh my goodness.
Kaya nga sabi ko, nagpapatawa ba to? Diba? Ano yung ano? Hindi ko magets yung punto ni Harry Roque. At beside harboring of criminals yung ginagawa ni Sara pati ni Robin Padilla, obstruction of justice yun. We all know na itong si Harry Roque ay isang fugitive. 'Di ba? Pinapahanap ng batas sa bansang Pilipinas. Kaya hindi makauwi yan ng bansa eh. Kaya imposible na nagkita-kita lang sila lahat ng dyan. So we all know na may contact, mga minamahal, itong si Sara or either itong si Robin Padilla dito kay Harry Roque. Feel your love, we can feel your anger, we can empathize with everyone's rage about what happened, and let us not be let us not forget the real issues in our country, and that is that is the poverty, that is the corruption, that is the failure of the government to answer the demands from the people about accountability and transparency. You know what, mga minamahal, she is asking for accountability and also for transparency. But if we will ask her, naging transparent ka ba? Naging accountable ka ba? Nung tinatanong, where did the 125 million confidential funds go? Diba? Why did you ask 2.eklabush something billion na yan for the Office of the Vice President and the Department of Education? Ba't ganyan yung hinihingi mong funds? I mean, sa confidential, pati sa OVP budget. Hindi mo nga masagot yung simpleng katanungan. 'Di ba? Patungkol sa confidential funds mo, and now you are asking for accountability and transparency as if naging accountable ka, as if naging transparent ka. So kung naging transparent ka, okay, sige. 'Di ba? I-demand natin 'yan. Kaso kung yung tinutukoy lang dito is yung patungkol sa BICAM report na na-debunk na natin 'yan. You know, mga minamahal, it is just a draft. Kasi if you will see the datas, the article na napapaloob sa loob ng GAA, makikita nyo probably lahat may budget. 'Di ba? At kung yung BICAM yung tinutukoy niya, ang sisihin mo diyan yung House of Representatives. And also, bakit pumirma sila Cynthia Villar, sila Bongo, 'di ba? Na nandiyan yung mga kauri mo. Ba't sila pumirma doon sa bicameral reports? Nagigets ninyo, mga minamahal? Kaluoy-oy. The failure of the government to address peace and security in our country. Okay. So mga minamahal, yan na po. Sinagot na nga ni Vice President Sara Duterte kung okay ba yung kalagayan ni Digong. Inamin niya naman din eh. So yung mga DDS na overreact, grabe kung makapag-acting, nakakatawang isipin. Di ba? Sobrang nakakatawang isipin ng aarte ng mga kupal na to. Na as if na akala mo naman. Di ba? Ang arte ng mga ginayupak na yan, sobrang arte. OA. Nakala mo pinatay si Digong, hindi naman pinatay. Si PBBM nga, nabuhay pa, sinisindihan ninyo ng kandila. Tama ba yun? Diba? Tinatrato si Duterte ng maayos ng international law, ng International Criminal Court. So, what was your reason para magalit? Lahat ng hiling ni Digong binabagbigyan. Meron siyang security, meron yung loob ng kanyang detention, may playground, may kitchen, lahat kompleto. May computer, di ba may sariling clinic, ang laki, parang nga ano standard lang siya doon sa ICC, pero dito sa atin parang pang 5-star hotel na siya. Kasi kompleto, lahat nandoon na. So, hindi rin siya maboboring. Diba, mga minamahal? And beside, tangina mo ba to magpakita ka? Diba sabi mo sasamahan mo si Duterte? Eh, ba't ngayon nagtatago ka at humihingi ka ng protection order sa loob ng Senado? Diba nakakaloka, ang galing magsalita pero kulang sa gawa? Yan sila, mga minamahal. Ganon sila katitindi. Magaling lang sa salita pero lahat kulang sa gawa. Hindi natin nakikitaan ng pagiging honest ng mga yan at pagiging matapang. Like, literally yung may bayag. Wala talaga. Puro lang dakdak, puro lang salita, puro lang kuda.
Pati yung pagiging squammy na ugali nila, katulad ni Mejaldea, dinala doon sa International Criminal Court, nagsusumbong na parang bata. Oh my God. Isang tanong, isang sagot lang sana dapat. Kaso wala, ikunento niya na lahat. Okay, sige, pinagbigyan. Pero anong sagot ng ICC? Hindi pa naman to yung substantive na hearing sa September 25 pa, 2025. Okay, tingnan na lang natin, mga minamahal, sa September 25, 2025, kung mapiplead ba na guilty or not itong si former President Duterte. Alright, yun lamang po mga minamahal. It's me again, Alicia Nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.